Ivana's POV. Dahan-dahan kong kinapa ang kwintas na parati kong suot. Wilson gave this to me. Parang kailan lang tapos ikakasal na siya ngayon. Christine is in good hands. Wilson will take care of her. Di ko na malaya na sa mga iniisip ko, tahimik na ako umiiyak habang sapo-sapo ang naninikip na dibdib. I closed my eyes tightly before breathing hard. I'm happy for him, I said, but deep inside I feel like I was stabbed a million times. Why am I crying? I should have expected this. Ano, Ivana? Matapos ang 5 taon, nakala mo ikaw pa rin? You left him and she is surely angry. Mas lalo pa siya magagalit kapag nalaman niyang tinago mong anak niya. Kaya bakit ako umiiyak? Bakit ako nasasaktan? Christine said that they are getting married. Wilson won't marry someone if he does not like her. He surely fell in love. He fell in love with Christine. He replaced me and it's fine. It's really fine. Umiiyak akong pumasok sa loob. Imbes pumunta sa kusina para ituloy ang ginagawa, dumiretso ako sa kwarto ko sa natutulog ang anak ko. Maingat akong humiga sa tabi niya habang tahimik na lumuluha. I don't know what to do. I can't give you anything like what I promised, I whispered while caressing his hair. I cannot introduce him to his father since Wilson is marrying Christine. Siguradong magagalit si Daddy kapag ginawa ko yon. They will insult me again in front of my son. Ipapakita nila kung gaano ko kawalang kwenta sa mundo. Uungkatin lahat ng mali ko. Uungkatin kung paano ko nabuhay. At ayoko yung marinig sa anak ko. All I want for him is to live a peaceful life. Yung walang kinagagalitan. And now, we are torn in this situation. I need to choose between letting my son meet his father or living a peaceful life yet incomplete. I'm not hoping to be with Wilson again. This is not part of my choices. I could clearly understand everything. I might still be in love, but I know my boundaries. Kung mahal niya pa sana ako pero malabo iyon. Wilson is a trophy for every woman. He is easy to love and when he loves someone he's turned flag, who everyone likes by everyone. Ang inaalaakala ko lang ay ang anak ko. Anong mararamdaman niya pag ang daddy niya ay magkakaroon ng sariling pamilya? My son will be an illegitimate son like me. At yun ang iniiwasan kong mangyari. Ayokong maranasan ng anak ko ang mga naranasan ko. Ayoko naman limos siya ng atensyon. Kaya kahit masakit, pilit ko siyang itatago kung kailangan. Itatago ko siya hanggang kaya ko. This is our faith. Hahayaan ko si Wilson na maging masaya at hahayaan ko ang sarili kong lumaya. Maybe it's time to let go of our memories. Iningatan ko na ilang taon pero sa ngayon dapat ko nang kalimutan ang alaala ko kasama ni Wilson. We already parted ways and he's found the love of his life. At labas na ako doon. Wala na ako sa buhay niya kaya't wala nang dahilan pa para lalahanin ng kahapon. I will just hurt myself if I treasure our memories. Dahil hahanap-hanapin ko yun. Hinahanap-hanap ko yun and it's not good. It's not healthy. I stared at my son's face. Wilson have him to me. Siya ang rason kung bakit may isa akong Aaron. Silang dalawa ang pinakamasayang nangyari sa buhay ko. Pero isa lang ang matitira sa akin. Wilson is not mine anymore. But he was once mine. But sadly, I gave up. After crying silently while watching my son sleep, I finally got the urge to gain my strength back. Tinuloy ko ang pagbe-bake na parang walang nangyari at ilang sandali pa ay nagising si Aaron. Pumunta siya sa akin sa kusina, gulong-gulong buhok at nakanguso. Mommy? He called so I immediately carried and kissed him. I made cupcakes. I said so he nodded sleepily before hugging me. Swerte pa rin ako dahil sa anak ko. I may not be very happy in terms of my love life, but I can say that my son is enough. He's already had enough. Let's eat? I asked and he just nodded. Antok pa siya kahit mahina ako natawa, tsaka siya binuhat para dalhin sa living area. I am still hurting right now, but I won't let my son see that. Ipapakita ko sa kanya lahat ng kasiyahan ko, pero pipilitin ko itago mga kalungkutan ko para hindi na siya maapektuhan. Gusto ko ipasyal si Aaron pero natatakot ako dahil nasa paligid lang ang mga kakilala namin ni Wilson. Kaya imbes lumabas, nanood na lang kaming dalawa ni Aaron hanggang sa gumabi. And later that night, I received a message from Eliza. She's asking for my address because my dress for her wedding will be delivered. Nag-iisip pa ako kung isasama ko ba si Aaron sa kasal. Siguro isasama ko siya dahil wala namang magbabantay sa kanya. Wala akong mapag-iiwanan. Pero natatakot ako. She will recognize him in my son's face. And as expected, the gown was delivered so early. Mommy, it's maganda, Aaron suddenly said when we checked the gown. Natawa ako sa sinabi niya dahil itong unang beses niyang magsalita ng Tagalog. He cannot even understand Tagalog. What's maganda? I asked while smiling so he pouted.
Beautiful! That's the only Filipino word that I know. You must teach me. Sagot niya na mas kinatawa ko. Turkish and English are already enough, I said, and he pouted even more. Then I will learn it by myself, he said, and I gasped. Palagi nakakalimutan 4 na taon na siya. Para magkaedad lang kasi kami kung umasta eh. Can we go out, Mom? Tanong niya matapos ng ilang minuto, kaya natigilan ako. Umaasa niya akong tinignan kaya't mariin akong naparunok, tsaka napabasa sa mga labi ko dahil hindi ko alam kung anong isasagot. Aaron, please, I just want to see more of this country. This is where you grew up. I want to see more, he said, so I motioned him to go near me. You want to go to a theme park? I asked, and he nodded a lot of times. Yes, he answered, so I nodded. Wala naman siguro kaming makikita na pamilyar na tao sa ganitong lugar. Okay, let us prepare so we could go. Sabi ko at nakita kong tuwa sa mukha ng anak na nagbigay rin sa akin ng labis na tuwa. Una ko siyang binihisan bago ko binihisan ang sarili ko. Natagalan pa kami kasi medyo matagal ako kaya busangot ang mukha ni Aaron. The theme park won't go, I said because he is making a face. But it's already hot, Mommy. Reklamo niya kaya naman napangawi ako. Hindi ka lang sanay. Sabi ko kaya pinagkunutan niya ako noo kasi hindi niya naiintindihan. I barely speak in Tagalog, so in Turkey he did not understand even a single word. May nakita naman kagad akong taxi kaya pinara ko ito. And because of the traffic we arrived at the theme park 2 hours after. At pagkarating namin doon sarado na to. Nalaki ang mata ko sa nakita at gano'n na lamang ang inis ni Aaron. I don't know that it's closed, sabi ko habang sinisipat ang loob. Di ko alam kung tuloy na ba tong napsara o ngayong araw lang. The last time I went here was during my college years. Wala na akong balita dito. Mommy, it's hot, reklamo ni Aaron kaya't napilitan akong magpara ng taxi. I chose BGC this time. Kahit alam kong malaki ang possibilities na may makikita akong kakilala doon. Pero ayoko namang bumalik sa apartment nang disappointed si Aaron. We will just roam around the floor for 1 hour. Pagkarating namin sa BGC, agad nang tumakbo si Aaron, papunta sa isang local store pero mamahalin. This place is nice. Trevor, let's just find a place to eat, I said, and he nodded happily. Naglakad kami para maghanap ng makakainan. Pero imbes kumain, hinila ako ni Aaron papunta sa isang market kung saan maraming mga tinda na hindi rin pamilyar sa akin. We won't buy anything, Aaron, I said. Hinila ko siya at pumasok kami sa museum kahit na hindi naman ito ang plano ko. I explained to my son every paintings and traditional things that we saw. Puro mga tradisyon ng Pilipinas kaya't mas maganda ito para kay Aaron. At namangha ako na makita isang painting na puro black lang pero may mga weird lines. Hindi ko maintindihan pero napatitig ako doon. I can see that this painting has a deep meaning. Parang malungkot, parang masakit. Wala sa sariling napangiti ako at sa kadahan-dahan tumingin sa gilid ko para tignan ang reaksyon ni Aaron sa painting. At bigla akong namutlat ng lamig sa kaba nang di ko makita si Aaron sa tabi ko. Nagpalingali nga ako sa paligid para hanapin ang anak at natakot ako ng husto dahil hindi ko siya makita. Patakbo kong binalikan ng mga napuntahan namin pero wala akong makitang bata. Nataranta ako at halos maglupasay pero pilit kong hinanap ang anak ko sa bawat sulok. Alam ko nasa tabi ko lamang siya. Kasama ko pa siya kanina eh. Nagtanong ako sa mga tao pero wala silang nakita. My tears started to fall while I'm trying to find my son. At habang naghahanap ako, bumangga ako sa isang matigas na bagay. Umiiyak akong tiningalaan na kabangga ko at mas lalong umiyak na makita ko si Wilson. Kumabog na sobrang bilis ang puso ko sa magkahalong emosyong biglang umapaw. Kulot ang noo ni Wilson habang nakatingin sa akin at di ko kayang tagalan ang mga mata niyang nagdadala sa akin na maraming mga alaala kaya mabilis ako nag-iwas ang tingin. Sorry, sabi ko at mabilis siyang nilampasan para puntahan ng babae sa hindi kalayuan. I approached the woman. Excuse me, have you seen the 4-year-old boy? He is wearing a black t-shirt. I asked but the woman shook his head. Nang hinakot kagad tumakbo patungo sa isang direksyon pero hinirangan ako ni Wilson. I glared at him. Wala akong panahon ngayon para harapin ang galit niya. My son is missing. Ano ba? Sigaw ko habang palingalinga. Di ako matigal sa pag-iyak dahil hindi ko makita si Aaron. Why are you crying? His voice sent a lot of emotions to my heart. Mas lalo ko nabasag pero hindi tong oras para tupagin ang sakit na nararamdaman ko. Get out! I need to find my son.
Sigaw ko sa harap ni Wilson kaya umigting ng husto ang panga niya at saka nagdilim ang mukha niya na parang di ba nagustuhan ang narinig. Son? He angrily said, but I just ran away from him. Aaron! Aaron! I shouted while sobbing. Mommy! Agad kong nilingon ang tumawag sa akin at tinalamang ang saya ko na makita ang anak kong tumatakbo papunta sa akin. Mabilis ko siyang binuhat saka tinadtad ng halik. Where have you been? I told you not to go anywhere. I spat. Sorry, Mommy, he said, and after that I suddenly remembered Wilson. Mabilis ako lumingon sa likuran pero wala si Wilson. Huminga ako ng malalim, saka dali-daling lumabas at mabuti na lamang dahil pagkalabas namin may nakita akong taxi. Destiny is in my favor. I won't let Wilson meet Aaron. No way. Not this time. Not yet. Mom, I'm really sorry. I just saw a beautiful painting. I saw your dad, baby. I cut him off. Natigilan siya at agad na nanlaki ang mga mata niya. Bigla siya lumingon sa likuran ko saan kami nanggagaling. Pero na makitang nakalayo na kami, muli siyang lumingon sa akin. I want to tell him about this because I don't want him to conclude that his father is dead. It's fine if you don't want me to meet him, Mom. It's fine, he said using his sad tone. I don't know, Aaron. I don't know, I said while remembering Wilson's face earlier. He is getting married. I did not even stare at his face for a couple of minutes, but I managed to smell him. He smells nice, still, and he looks the same. Medyo lumaki lang ang katawan ng konti, but his haircut is similar to his haircut 5 years ago. And he has small beards like he forgot to shave. I smiled sadly. I missed him so much. I can't even look at my son when we got into the apartment. I am guilty. Kung gugustuhin ko, maaari silang magkitang dalawa kanina, pero mas pinili ko nang umalis. Mas pinili kong magpakaduwag, na kahit ako mismo hindi ko maintindihan tong utak ko. Determinado ba talaga akong itago si Aaron? Baby, I'm sorry. Nasabi ko kalaunan. Mommy, I'm hungry. He said, so I nodded. What do you want to eat? I asked him, giving him a soft smile. Burger and fries, Mom. Sabi niya kaya agad akong dumiretso sa kusina para magluto. Sumunod siya at nanood habang niluluto ko ang pagkain niya. We're both silent. Ngayon nakakaramdam na ako ng hiya sa anak. He tried to understand me even if I didn't say anything. Wala akong sinabi tungkol kay Wilson at pumunta kami dito sa Pilipinas. Sabik na sabik siyang makita ito. Pero ngayon hindi niya na ako inaapura. Nakita niya ang sitwasyon at alam kong matalino siya kaya unti-unti niyang naiintindihan ang lahat kahit pabata pa siya. I am blaming myself because I could not be strong enough. Natatakot ako sa mga posibleng mangyari ulit. Dad's anger, Tita Christina's anger, and Christine's psychotic plans. Gusto ko lang mabuhay sa dilim na hindi kami pinapansin. I just want a peaceful life for my son at kung tahimik na buhay na yon ay wala si Wilson, wala akong magagawa. Nang maluto ang pagkain ni Aaron, tahimik naman siyang kumain. I smiled sadly while watching him eat. Di ko kalain na 4 na taon na siya ngayon. He can already eat by himself. Habang noon, sinusubuan ko pa siya at alam ko, di magtatagal lalaki na siya at magsisimula na makaintindi ng lahat. Ngayon pa lang, di ko na alam ang isasagot sa mga katanungan niya. Paano pa kaya sa susunod? Patuloy kaya siya maghahanap ng isang ama? Habang kumakain si Aaron, biglang nag-vibrate ang phone ko. When I checked it, I saw Eliza's message. Ivana, do not forget my wedding tomorrow. See you. Agahan mo dahil may photoshoot pa tayo? I sighed. Sino may iwan kay Aaron? Dadalhin ko siya. Aaron immediately finished his foods and again, we watch a TV until the nighttime comes. This is so boring for a vacation. Gustuhin ko man pumasyal na babahala ko makita si Wilson. Kung di lang kami dito sa Maynila, hahayaan kong pumasyal ang anak ko sa buong araw. But Wilson's connections were everywhere in the city, and I'm sure he already knew that I had a son based on what I said earlier due to panic. But does he know that my son is his son too? Baka nga marami na siyang naisip tungkol sa akin eh. He surely assumed that I have a husband now. We both have our separate lives now. Kinabukasan, maaga ako nag-isip pero hindi muna ako bumangon kasi tulog na tulog pa si Aaron. Dapat nagbibihis na ako ngayon para pumunta sa hotel na sinabi ni Eliza dahil may konting photoshoot pa bago pumunta ng simbahan. But I cannot leave my son. Naisip kong dadalhin siya pero paano kung mamukhaan siya ng mga nandoon? Eliza's circles were all socialites and they all know Wilson. Isang tingin pa lang sa anak ko malalaman na talaga kung sinong ama.
Ngayon lang ako nagsisisi kung bakit pinagdarasal ko pa noon na si Wilson na maging kamukha ni Aaron. Sana man lang may nakuha siya kahit konti sa akin pero wala talaga eh. Dinala ko lang siya ng siyam na buwan pero kahit buhok, wala siya nakuha sa akin. He's a little carbon copy of Wilson Thompson. Ilang sandali pa nagising na si Trevor at saka yumakap sa akin. Niyakap ko siya pabalik at marahang hinaplos ang pisngi niya. Good night, Dean. I greeted before kissing his lips. Mommy? Antok na daing niya, sabay bukas ng mga mata. Dumaan din ang inis sa mata niya dahil sa pang-istorbo ko sa tulog niya. Get up, we're going somewhere? I said but he shook his head before turning his back to me. No, he lazily said till my brows furrowed. When Aaron said no, it literally means no. Napasa po ko sa no at dahan-dahan ng bumangon. Lumabas ako at uminom ng tubig. Matapos ko uminom ng tubig, may kumatok kaya't binuksan ko ang pinto. I smiled when I saw the delivery guy holding the box of pizza I ordered last night. Ngayon ko pinadeliver at sakto naman ang pagdating niya. Thanks, sabi ko sa delivery guy. At nang akmang isasara ko ng pinto, may namatan akong isang pamilyar na babae. Ali? I murmured and Ali immediately turned to my direction. Ate Ivana? She said before walking towards me. Ngumiti ako sa kanya nang makalapit siya. Oh my God, I visited a friend. Where's my nephew? She asked and my lips parted. Di ko gustong ipakita si Aaron kaso pumasok siya sa loob ng apartment habang malaki ang ngiti. Ate, where is he? Can I see him? She asked. Tahimik akong tumango bago ituro ang kwarto ng bahagyang nakabukas. He's inside, I said and she immediately entered the room excitedly. Wilson Jr., she exclaimed and I'm sure Aaron woke up because of that. Wala sa sarili ako napanunok. Dahil kalaunay narinig ko pa ang tawa ni Ali. Dahan-dahan akong pumunta sa hamba ng pinto para tingnan sila. Parang nalusaw pa ang puso ko na makitang pinupuno ni Ali ng halik ang pisngi ni Aaron. At si Aaron ay halatang inis pero humahagikik na rin siya. Ate Ivana, I will stay here muna to play with this little boy. I have no work naman eh. Ali said while kissing my son all over his face. Mommy! Aaron shouted while laughing. So I can't help but to also laugh. Ali, I will attend the wedding of my friend today. Good, ate. Ako nang bahala kay Aaron. She answered. So, I got shocked. Bumasok ako sa loob ng kwarto at nabansin na ni Ali kaya tinigil niya ang pagkiriti kay Aaron na kaagad bumaba sa kama at tumakbo sa akin na parabang humihingi ng tulong. I groaned when I carried him because he's heavy. Humagikik siya at saka sinip si Ali na nakaupo na rin sa kama. I will bring him with me, Ali, I said. So Ali's brows raised a bit. Are you sure, ate? Wilson might see him. Manila is not huge for my brother's connections. And look at Aaron. Halatang si Wilson talagang ama. Ali said so I swallowed hard. Yan din ang naisip ko. Mom, I don't want to go out, Aaron said. Buwaba siya galing sa pagkakabuhat ko at saka muling bumalik sa kama. Kagad naman siyang hinila ni Ali para yakapin at hinayaan naman ito ang anak ko na parang ang tagal-tagalan lang magkakilala. He is already comfortable with Ali's presence. But, ate, I can take care of him. I promise. I'm not spoiled anymore. I grew up. Sabi pa ni Ali kaya't muli ako napabuntong hininga. Aaron, is it okay with you? I asked my son and he nodded while playing Ali's hands. I sighed. Fine. Please take care of him. Ali, his milk is in the drawer and he has fruits in the fridge. Do not let him eat a lot of chocolates. Oh my God, are you sure? Di mapakaling sabi ko pero tinangan lang ako ni Ali habang nakikipaglaro kay Aaron. I sighed. Lumabas ako at tininda ang pwede nilang makain mamaya at nagluto na rin ako ng breakfast. Nilagay ko na rin sa fridge ang pizza para mamaya na lang nila kainin. Matapos ko magluto, tinawagan ko na silang dalawa. They both went out and Ali's holding my son's hand. Malapit na kagad sila sa isa't isa. Are you sure, Aunt Ali? My dad looks like me? Dinig kong tanong ni Aaron habang papalapit kami. Pero kagad siyang sinanyasan ni Ali na tumahimik, kaya tumahimik naman kagad si Aaron bago tumingin sa akin. Sinabi mong tungkol sa kuya mo? Tanong ko kay Ali pero hinisiyan lang niya ako at saka inilingan. Naningkit ang mata ko bago tumango dahil narinig ko naman ang tanong ni Aaron kanina at posibleng ngang may sinabi si Ali tungkol kay Wilson. I already ate, so I will just feed you, Aaron. Ali said, but my son shook his head a lot of times.
No, I can't do it, he said, so Ali laughed before squeezing his nose that made him pissed. You are cute, you little spoiled brat, Ali teased my son.